Ayan, good morning. So nandito ulit kami sa Occidental Mindoro. So magagawa ulit kami ng aircon. Ayun, kasama natin si Mayora. Mayora, kaway muna. Ayun. At yung dalawang senador, ito, kasama natin. Ayan, so dumaan muna kami dito sa kainan. Kakain muna kami bago kami dumiretso sa trabaho. Ayan, so kakain muna kami dito sa Bulaluhan. Ayan, so ganito paligid dito sa Occidental. Oh. Ayan. So ito yung mauunang gagawa namin, yung Agapita Hall. Ayan. So ito is ito kakargahan ng refrigerant. Ito is walang power ang indoor. So babaklasin na lang muna namin. Ayan, so nauna yung repair. So dapat ang plano magpapahinga muna. Kaya lang gagawa na daw muna pamayang hapon na magpapahinga. Ayan, so pagkagaling sa biyahe, diretso na yung trabaho. So ang gagawin muna ay mag-cleaning ng unit. So i-cleaning muna namin itong dalawa and yung isa papalitan ng indoor board. So walang power sa indoor board ang problema. Ito na yung board na bago. So yun yung ipapalit natin dito. Ito yung isang i-repair namin noon. Actually itong board na ito sinalpak na namin galing doon sa lumang unit. Ang naging issue nito, putok yung power supply. So itong isa ginawa na lang namin reserva kaya converted siya ng 4 wires. Ito yung ganito klase. Pero mayroon naman tayong brand new board na ganito. So ito ikakabit natin. Ito nung iniwan namin nung nakaraan, maandar siya. Pero nagtataka kami ngayon, pumutok ulit ang power supply. So same issue nitong isang board na ito. So hindi namin siya tinuloy gawin muna. Tinuloy isalpak ito. Dahil yung board na ikinabit namin ng nakaraan, mandar na siya. Dahil ngayon, yung pagbalik namin, pumutok ulit yung board. And same scenario, same issue. So ang nakita namin na problema dito, so sabi ko bago natin ikabit, double check natin yung linya ng kuryente. Ayan. Boss, nakataas yung breaker yan. Nakataas ang breaker. Nakaangat. Okay lang. Ayan. So may power tayo, 240 volts dito. Ayan. Then tinignan namin yung line. Ito, i-ground ko sa body yung unit natin. Yan o, 217 volts. Etong kabila 206. So ibig sabihin nito, kaya nang pumuputok yung board, yung linya ng AC supply natin grounded. So buti na-check natin. Kung hindi, yung bagong board natin malamang puputokin. Kung itong board na isa na ito galing sa stock units nila, sinalpak namin. So hindi namin i-check na may problema. Ayan o, 206. 207. Ayan. Sa kabila 118. Ito yung isa na unit. Tingnan niyo. Ayan na. Yung ating supply. Ayan. Meron tayong 239. 239 volts. So tingnan niyo pagka i-ground ko sa body and tingnan niyo yung supply niya. 119 yung kalahati. Yung kabila 118 o 119. So ibig sabihin balance. Balance yung supply niya. From ground tapos papunta doon sa line natin. Meron tayong line 119. Then doon sa neutral natin, meron tayong 119. So balance siya. Line and neutral. Balikan ulit natin yung isa na pumutok ang board. Ito siya.
117 o 118. Ito. Yan o, 206 o. Nakapokus. Kita ta. Ayan. Okay. Ayan. So, ang problema natin dito, boss ba ito? Ayan. Dito, nakagraph sa ilalim yung kuryente. So, ang problema yung kuryente na gumapang sa ilalim, maaaring nabasa o dumikit sa ground yung isang linya. Kaya mataas. So, yun yung naging dahilan. Kaya laging pumuputok yung board. So, ngayon, hindi muna natin isasalpak yung board. Kailangan natin gawin, itatama muna natin yung supply. Okay? Ayan. So, ito yung outdoor niya. And, tingnan natin yung supply. Ito yun eh. So, ang problema natin dito, kasi yung supply, ayan o, tingnan nyo. Halos, nagputol-putol na and may grounded ang linya dito. So ito siya. Ang ginawa kasi nila dito, ibinaon sa lupa. Tapos ang ginamit naman nila, hindi naman siya tubo o PVC. Ang ginamit nila flexible. So nangyayari dito sa flexible hose, kaya katulad niya no, rumupok na. Tapos nakabaon sa lupa. Hindi na meron pa saan kumuha ng main to. So nangyari dito, grounded. Kaya nasisira yung board nito. Itong unit na yan. Ito yung unit na to eh. Buti hindi naapektuhan ng outdoor. So sana nga hindi sira yung outdoor ulit. Ayan. So ito lang naman siguro may problema nila no. Dito ganyan din. May supply pa ta. Sige nga, tutukan mo ulit. Pakita natin. Sa ground, ibadi mo. Diyan sa tubo ng aircon mo mismo para lumapat. Ayan, so gagawin natin yung isang linya nakakabit doon. Tapos ayan. Tingnan yung supply oh. 206. Tapos yung line niya. Oh, ilipat mo sa kabila. Yung isa 113 o 119. Then yung isang test prod natin, yan yung nakabody. Yan ang problema. Doon sa kabila, pakita mo din sa kabila kung ay nakasalpak na no. Ayun, so ito pala may problema. Buti hindi natin naisalpak yung isang board muna. Ayan, so kahit palitan ng board to, talagang puputokin. Dahil dito sa linya ng electrical. Yun na yung electrician natin na hinire pa from Saudi. Saudi. Albay. Mamaya mag-comment butter na. Ito lang, may ground talaga yan. Butter kayo mo. Ayan, so ito, yung linya dito, ito ganun din, grounded din. Itong line na yan, ito, at saka itong pangalawa. So dito sa pangatlo, na chinek namin, so balance naman. So double check lang ulit natin muna. So ginawa namin, pinutol na namin yung nakaline doon sa ilalim na to and ikinonect namin. Ito na yung bagong linya namin. So, although flexible pa rin itong ginamit namin dahil pansamantagalan muna. So ang i-request natin sa kanila dito ay baguhin yung mga linya ng kuryente tulad nito. Kasi makikita nyo dito yung ilalim ayan nangyari yung flexible hose, ayan, sira na. So dapat naka PVC talaga. And pinakamaganda talaga nakaangat dito. Hindi nandun sa ilalim ng lupa kasi medyo delikado katulad ng mga electrical na yan. So delikado talaga to. So i-report na lang natin yan. Ayan. Okay. Tayo, lapit ng electrician natin yun. Ito. Mga by buzzer pa dyan. Kuryente talaga yan. Literal na kuryente yan Sige. Okay na. So titignan natin dito ngayon kung okay na. Ayan. So tapos na yung wire ng kuryente. Ito na yan. So pinasok na lang ulit namin sa junction box. Ayan. So nilagyan na lang namin ng cable tie din
Dahil hindi kasi kasama sa trabaho natin talaga to, pero although alam naman natin gawin. Ayan. So yan, double check natin. Ayan yung supply natin is 238 volts. So ngayon gagamit tayo na yung isang linya sa ground. Sige, okay lang yan, baba mo. Po-focus ko na lang. Ayan. So isa gin-round natin doon sa body ng aircon. And ayan na makikita nating supply. Ayan, 119. Ayan, doon nakatutok sa isa. Ilipat mo sa kabila, boss. Okay. Ayan, 118. Ayan, doon sa kabila. Ilipat mo nga ulit. Okay. Ayan, 118. So balance na siya. 118, 119. So maliit na difference na lang to. 119. Lipat. 118. Ayan. So ang linya kasi dito, Mindoro line to ground yata dito, no? Line to ground. Ayan. So yung naging problema natin dito, yung kanina is napakalaki ng difference niya. 206 ground to line. Tapos doon sa kabila 117, 118. So yan, so ngayon tinerminate na natin yung line. Dito natin siya kinonect. So humanap tayo ng supply na tama. So ito yung naging problem namin na pinalitan ng board. So putok siya dati. Then inilipat namin itong board na to. Ang issue, pumutok ulit. Ngayon, nung binalikan namin, putok ulit siya. Kaya nagduda kami dun sa electrical. So ang problema pala, grounded yung electrical wire niya. Ayan, so papalitan natin ulit. Talaga namang for replacement ng board to. Kaya lang, sayang kasi din yung board na to. Dahil binunot namin ito dun sa isang unit na nakatambak. Nasira ulit. Pero may chance naman na ma-repair yan. Okay, so ipapalitan natin itong board ngayon na bago. Ito. Ayan, so nilinis muna namin yung outdoor at saka indoor. Ayan, yung ating dalawang tirador. So ito papalitan namin ng board. Dito. Yung fan driver. So nandiyan na naman yung fan driver. So ginawa namin, pinalinis ko muna. So ito yung kakabitan natin ng board. So babaklasin ko muna isang board na nasa loob kasi sira ang capacitor nito Yan lumobo yan nagkaroon ng problema yan. Kaya meron siyang parang, mapapasin nyo parang brown na yan, nagkatas. Papalitan na natin yan kasi mahal kasi yung board na yan kung i-replace na natin ng buo kaagad. So hindi muna natin sinama sa replacement, i-repair na lang natin. So papalitan talaga natin dito yung pinaka driver board nito na laging pinapasok ng daga at saka butiki dahil nakalapag nga siya dito. Titingnan natin kung ano yung pwedeng magandang pwesto niya, pero sa ngayon i-repair muna natin ito. So na-check namin ito pala yung breaker, pati yung ginawa hindi na lang pinalitan, nag-ginam pala yung isa kaya nag-ground ako pag hawak ko dun sa taas. So kakalasin ko kasi yung board, yung breaker pala ginamper lang, yun naka-jumper sa taas yung isa. Yun, so titingnan na lang natin, kakalasin ko tong breaker. Ito yung breaker na defective to. Ang sira niya itong isa, kaya lang papabithan na lang natin ang bago siguro sa sunod. So pwede pa natin gamitin yung dalawa na lang kasi sira isa lang. Ang ginawa ko, pinutol ko na siya, tapos ito tinanggal ko na rin. Ayan, so ganito na lang ang pwesto niya. Sumuho pa siya. Ito, kapag kasi na ba i-switch to, nagsha-shutdown yung dalawa kasi nakakonect sa mechanism. So dinisable na namin ito. Ayan, so ganito na lang siya. Ayan, so pag tinester natin, okay na siya.
Yan. Bukan. Isa. Kaya, okay. Pwede na. Okay, thank you for watching. Pwede na. So, kinabit na namin ulit yung breaker dito. Yan. Takpan lang ng halaman. Uy, live yan ha. Nasa guantes mo? Kaya na? Kaya. Sige. Ito, i-repair ko na lang muna itong board na. So, yan yung capacitor na binunot natin. Ang value niya is 22 by 450 volts. So, ang available lang natin dito is ito. 47 by 450. So, sa ganito naman, pagka primary ang kakabitan mo, pwede siya. Ayan. Dito siya nakakabit. Okay. So, ang gagamitin natin ay 47 by 450. Ayan. So, nakabit na natin. At dali lang naman siya. So, sa ganito naman, pagka primary at power supply ang kakabitan, pwede kayong gumamit kahit mataas ng konti. Actually, kami ina-adjust talaga namin to yung microfarad. So hindi naman to katulad ng mga washing machine pagka ibang microfarad mas malakas ang ikot or mas mahina. Ayan. Ayan. So dinoble check lang ulit namin yung linya ng kuryente dito. So ipapakita ko sa inyo. Ayan. So yung supply natin, ayan, 236. Pero ang problema natin kapag ito katulad nito, ilalagay ko sa ground yung isa. Ayan. Tapos sobrang init dito ngayon. Ito. Okay, dito na lang natin kukunin. Nakadikit naman siya sa dingding. Ayan. So ito, supply niya is, tingnan nyo yung supply, 198 volts. So ito yan yung supply, grounded pa rin yung kabilang line dito. So iti-trace pa rin namin kung saan ang galing yung problema. Ito yung board na pinasok ng ipis at saka daga. Ayan. Kaya nagkakaroon siya o nasisira. So may kamahalan din kasi itong board na to. Kaya tingnan natin kung ano yung pwede nating magawa dito para maprotektahan yung board. Ayan, so ito yung board na kakabit natin. Ayan. So yun yung bago. Ibabalik natin doon sa housing. Ayan. So original talaga, ganito siya nakapwesto nakahiga dito. Kaya lahat ng unit dito napansin namin kapag pinasok siya, katulad yan, pinagbahayan ng ibon yung iba and pinasok ng daga yung iba. So itong board na ito yung laging tinatamaan. Ayan. Kaya ito hindi ko sure kung uubra or dapat mabago. Ang gagawin nating pwesto, ayan kung titingnan nyo yung loob na yan, igigilid natin siya o ipupwesto natin siya ng nakatagilid para kung sakali na pumunta man yung mga ipis o daga dito o ibon, pagbahay niya ng ibon, medyo kahit pa paano mapoprotektahan natin yung board. Ayan. So tinitingnan lang namin kung ganyan yung pwesto niya. So ito, naka-housing naman siya. I-screw na lang namin siya dito. Ayan, pag ganitong pwesto siya. Ito. Yan. Kasi kung ibabalik natin doon sa dating pwesto na nakahiga dyan, so medyo yun nga, yung laging problema natin. Ayan. So i-screw ko na lang siya doon. Ayan. Kaya kung papansinin nyo ito, yung board na ito, yung board na to, ang issue niya at ang damage niya iisang klase dahil pinasok ng ipis daga. So ito talaga ang namalmaan. Kaya makikita nyo corroded yung portion na yan. So once na nagkaganyan yan, sira kagad yung board. So kung linisan man natin, so grounded na rin and tinamaan na ng corrosion yung ibang board. Yung ibang part niya is corroded na, so wala na katulad yan, yung terminal na yan corroded na yan.
medyo masalimuot na rin, kaya ang ginawa natin, replacement na lang yung board na yan. So siguro sa susunod baka pwedeng mabago yung pagkakadesign na katulad niyan, yung nakalapag yung board dyan, ipopwesto natin ang nakatagilid. So napansin naman namin ito, yung board na nakatagilid na yan, ito yung mga nakatagilid na board katulad nito, and yung board namin PCB at saka yung IPM, so kahit pinasok siya ng ibon, nung ipis at nung daga, hindi naman siya naapektuhan. So ang naapektuhan talaga yung nakalapag dito na board. Ayan, kaya ipupwesto natin siya ng nakatagilid. Ayan, so itinap na lang muna ulit yung wiring. Cable tie? Ha? Cable tie? Cable tie nandun sa likod, kaya dali ko Saka siya. yung matalas na ano? Partner? Cutter. Okay. Sige. Habang naghihintay tayo doon sa nagagawa ng electrical doon sa kabila dito para mapaandar natin, gagawin ko rin muna itong isang board. So idadaan na lang natin sa repair. So ito papalitan na rin natin ng bago. And ito mapapasin nyo, putok yan eh. Ayan. Ito. Yan. So tatanggalin na natin to, papalitan na lang. So may mga board naman, kung wala man kayong ganyan, pwede kayong bumunod kahit doon sa ibang board, kahit hindi saktong value, kasi mga filter lang naman to. Ayan. So pwede, actually pwede nga siyang baklasin eh, pero mas maganda makabitan nyo ng ganito rin. Ito sira na rin eh, hindi lang gaano makita, pero yung pinakapuno na yan, ayan o, ito, ayan o, corroded na yan eh. So nagtatagas na yan pagka ganyan, kaya ginagawa natin yan, pinapalitan na natin. Actually mas mataas na microfarad nga siya, yung 47 by 450. Yun. So itong isa natanggal na rin natin. Ayan yung putok. Ayan. So kukuha na lang tayo doon sa lumang board. Ito. Ayan. Pwede naman yan. So ito naman, pinaka-filter niya lang to. Actually pwedeng hindi nakakabit, pero mas maganda kung lalagyan natin. So ito na yung kuryente kanina. Tingnan, papakita ko sa inyo. Ayan. Okay. Ito yung ano, 117. Ito na yung kabila, 118. So pasok na siya. Ayan. So naka-ground lang naman ito dito. Okay na. So ano, nagbalansin na siya dito. Ito ang ginawa ko, tinap ko na lang siya dito. Ayan. Focus mo din eh, boss. Ayan. Para kahit pa paano maprotektahan to, kasi napansin namin lahat ng diferensya niya ito dahil nakapag siya dito. Pag pumunta yung mga ibis, daga at ipon, talagang nalalagyan siya, kaya ito na posisyon niya, binago natin. So tingin ko okay naman siya, and sana mag okay, testing na lang natin kung naandar. Yes, boss. Okay na. Baba, red, lock. Okay na. Double check. 5. Oh, yeah. Yun. May power na. So, i-on ko na lang sa loob kung lalamig na. Ayos na tayo. Ayun. Nandito pala. Abot pala yan dito. Dar. Ayan. Okay. Ayos. Ayan. So, Mandarin outdoor. Ayan. May hangin na siya. Ayan. So, okay na tayo. Maandar na siya. Ayan. So, nagyaya nang kumain si Marites. Tara na. Kakain na daw tayo. Kakain na daw. Nasa taas pa nagkakabit. So, okay na tayo.